Magandang araw po sa lahat. Sa mentoring po natin sa araw na to ay ang titulo po ay nilikha upang lumago. Alam niyo po ang pagiging Kristiyano, ito po ay isang pang-araw-araw na proseso na kung saan ka lumalago ng lumalago katulad ng ating Panginoon Hesukristo. Ngayon po, sandali po nating isipin ang isang sanggol. Ang magulang ay nasasabik at talagang 9 na buwan na paghahanda para sa pagdating ng bagong miyembro ng pamilya. Ngunit ano ang mangyayari kung ang sanggol ay hindi lumaki? Alam po natin na walang magulang ang nais na mangyari ang ganitong sitwasyon sa anak niya. Ang magulang ay malulungkot sigurado dahil walang nakikitang proseso o pagbabago sa sanggol. Kasi ang layunin ng sanggol, nilikha siya upang lumaki, magkaisip at lumago ng katulad ng layunin natin bilang isang Kristiyano. At sinabi nga po sa Hebreo chapter 6 verse 1, kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. At magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Kaya mga kapatid, huwag niyong hayaan ang anuman o sino man na umadlang sa iyo para lumago ka sa buhay Kristiyano. Huwag natin kakalimutan ang kalooban ng Diyos ay para sa atin upang tayo ay maging mas katulad ni Kristo. Isipin po natin paano ba lumalaki ang isang sanggol. Madalas silang pinapakain kada 2 oras o 3 oras. Hinihimok tayo ni Pedro na hangarin ang pagkain spiritual tulad ng pagnanasa ng sanggol sa gatas. At sinabi po sa Pedro chapter 2 verse 2, gaya ng sanggol kayo'y manabik sa dalisay ng gatas na spiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos sa araw-araw, makikita po natin ang mga magagandang bagay na nagsisimulang mangyari sa ating mga buhay. Halimbawa, mga halimbawa po na kung ano po ang pwedeng mangyari. Ang unang-una po ay malilinisan ka. At sinabi nga po sa awit 119 verse 9, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Napakahalaga po ng salita ng Diyos sa ating buhay. Ang mga kautusan niya na siyang magiging gabay natin para makaiwas tayo sa mga bagay na masama. Kaya kung nais po talaga nating lumago at mapanatiling malinis ang ating pamumuhay, manatili po tayo sa mga katuruan po ng ating Diyos. Ang pangalawang punto naman po ay mapagtitibay ka. Sinabi nga po sa Deuteronomy chapter 12 verse 28, sundin ninyong mabuti ang mga tagubilin ko sa inyo at magiging maganda ang buhay nyo at ng inyong mga anak sa habang panahon, sapagkat ang pagsunod na ito tama at katanggap-tanggap kay Yahweh na inyong Diyos. Makikita talaga natin ang kahalagahan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi lang buhay mo ang magiging maganda, maging buhay din ng mga anak mo, sapagkat nalulugod ang Diyos sa anak niya na tapat na sumusunod sa Kanya. At tiyak na mapagtitibay tayo dahil meron tayong Diyos na siya laging nakakagapay sa mga buhay po natin. Ang pangatlong punto naman po na pwedeng mangyari po ay magkakaroon ka ng kapangyarihan upang madaig ang diablo. At sinabi nga po to sa chapter 2 verse 13, sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat kilala ninyo sa simula pa siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang masama.
Ito po ang napakahalaga at huwag po natin kakalimutan na hindi tayo kung sino-sino lang o basta-basta lang. Anak tayo ng Diyos at binigyan niya tayo ng kapangyarihan na madaig ang diablo dahil wala po siyang karapatan sa mga buhay po natin. Bilang pagtatapos po mga kapatid, hindi po aksidente na tayo ay buhay at lagi po nating tatandaan ang layunin natin sa mundong ito na tayo ay nilikha upang lumago. At kung gusto po nating lumago, syempre kailangan po natin magpabago. Salamat po.